James Reed right here on Spotify. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasan taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing, every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing, every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing, every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing, every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing, every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing, every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Hello, hello, good morning. Good morning everyone. Yan, so today is Friday. Wow, bilis ng panahon. Friday na. Parang kang-Monday lang eh, Friday na uli. Sabi nga sa mga, sabi ng Bible eh, ang kapighatian natin naranasan ay yun nga po, ay mahirap. Kaya pwede na mas maging mabilis ang panahon. So ito na nga po ba yun? Pero di pa naman talaga tayo masyado naghihirap. Nararamdaman pala natin yung magtaas ng mga bilihin at ang gasolina.
at ang dollar ay nag-all-time high yesterday. So we pray that God will be with us even these trying times. Yan, tuloy-tuloy lang po tayo. Share ko lang to sa mga kaibigan natin. Di ba nila alam na tayo online na. Di ka nagbabago, pag-ibig mo isa pa. So good morning sa mga nandiyan na. Kasi nga po, mahina ang internet pa rin. Akala ko bumalik na. Tapos wala na naman kanina. So we're back to looking up to kapitbahays internet. It's the day of the Lord. Every gift Okay. is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Lord, come on. Wala pa yata nanonood. Anyway, go lang tayo. Ayan. So good morning po sa nandiyan na. Sino po nandiyan? Yan, 1,000 and counting. Yan, share, tag. Dahil po siguro mahina ang internet, kaya people are having a hard time. Ang dapat yung likod ay yan. Pag-ibig mo'y tapat. Anyway, balik na sa grab, makaya natin ito. So March 20, 2026. So sino pa may birthday ngayon? Para sa'yo. Uy, birthday pa na ngayon hindi ko pinag-vlog ha. Ni Ate Mercy, Ate Mercy, birthday mo ngayon. Ate Mercy, happy birthday. Yan sa ating kaibigan Joey Sanggalang, apo ni Chip Changil. At si Kaysel, yan, nakita ko kanina si Kaysel, minatin yung nanay niya. Kaysel Lazaro, happy birthday. Yan si Mami birthday ngayon at ating anniversary, happy birthday and happy anniversary. Yan, magdalos. Maganda ang ating ay sorry. Hello. Lord, come on. Let's make this better, Lord. So let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito, sa mga kasama namin. I pray, Lord, na ito po ang tunay na magpala sa bawat isa. Tunay na ikaw po ang tunay na sumama sa amin despite the situation that we're having a hard time sa internet. Lord, I pray na ikaw po mag-hold ng aming gawain at marami po kami makukuha, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hello, Unit Chimich, good morning. Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Yun, so tayo po patuloy na magpuri sa Panginoon. Sandali na rin po sa sarili ko. Yung sino pa nandiyan na, tayo po ay patuloy na magtiwala na God is with us. Amen, no matter what. Amen. So tayo po sumamba sa Panginoon. Yan. Let's have a worship time today para po mas tayo po mas set up sa presence of God, especially as we listen to the Word of God. So let's worship God through with the psalmist once again.
victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Jesus
was finished. You were buried in the Yan, hallelujah. ground. Thank you, Jesus. But the grave could not Lord, you've contain you, overcome, Lord. for you were the victor's crown. Every storm will shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every heartache must come down. Every storm will shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every heartache must come down. Every storm will shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have You have overcome, Lord. Hallelujah. Come on, let's worship Wow. our God. Praise you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord for that powerful worship time with the psalmists. Yan, praise God. So from there, tayo po idadako na sa God's word for you. Ang ating virtual speaker ay ang ating birthday celebrant for this month of March. Yan, walang iba kundi ang ating pastor, Sena Cortez, na magsi-celebrate ang birthday niya on the 31st of this month of March. So, as part of the celebration ng International Women's Month. So let's welcome to every gising is a blessing sa isang exhortation dyan sa isang house church. Pastora Sena Cortez for the Word of God. I-welcome ang ating magandang pastor ng Area 1. Putol po. Okay. Akin na po. Palakpakan po natin siya sa Panginoon. Siya po yung ating speaker for tonight. Si Pastora Azucena Cortez. Yan po. Ang ating walang kupas. Yan, hindi po halata ang kanyang edad. Kasi nagtanong po ako kanina. I'm not expecting na ganun po yung edad niya. Akala ko po mga 60, 61 ganyan. Hindi ko na po sasabihin yung totoong edad. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. At sa Manilas family, yung host po. Salamat po sa pagtanggap na ng gawain ng Panginoon. Patuloy po kayong pagpapalain namin. At sa lahat po ng naririto, magandang hapon po. Ako po ay nagagalak na mag-share po ngayon ng salita ng Diyos. Sa taas po, siguro hawak sa taas. Okay po, nakaupo? Okay. Okay lang po. Ayun, madilim. Siguro dapat dito siya. Madilim po. Kasi pag nakasalamin ko, hindi ko na ang malayo. Farsighted. Itong ilipat natin. Kasi Yun na may isa diyan. Reserve. Sige po, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa mga gawa, 2:38. Yan, huwag ka maglaro. At sa mga gawa, 3:19 hanggang 20. Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gifts of the Holy Spirit." Sabi po ng Acts 3:19-20, "Now repent of your sins and turn to God, so that your sins be wiped away. Then times of
refreshment will come from the presence of the Lord, and He will send you Jesus, Has been appointed. your appointed Messiah, your appointed Messiah. So sabi po sa Tagalog, mga Gawa 3:19-20, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. At sa 20 po, at bigyan nila kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga at susubuin niya si Jesus, ang Mesayas na hinirang niya para sa inyo. At sabi naman po sa pakibasa po sa Tagalog doon sa Acts 2:38. English ito. Yung mga Tagalog dyan. Mga Tagalog po. 2:38, Acts 2, chapter 2, verse 38. Amen. Meron po ba Tagalog? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay manalangin naman naming Diyos. Pinapupurihan ka namin dahil kami po ay pinili mo para maging mga anak mo, O Diyos. Salamat po na binigay mo po sa amin ang iyong kaisa-isang anak upang kami ay manampalataya at mapatawad sa aming mga kasalanan. Kaya nga po sa hapong ito, kami nagagalak at nagpupuri sa iyo dahil naranasan namin ang kaligtasan. Panginoon, sa hapong pong ito, patuloy saliksikin mo po ang aming mga puso't kaisipan, anuman po ang aming nagagawa pang mga pagkukulang, kasalanan sa iyo, at sa aming kapwa, humingi po kami ng kapatawaran at patuloy yung dalangin namin, linisin mo kami sa banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Maging karapat dapat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob. Pinupuri ka namin, in Jesus' name we pray. Amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kasi po tayo po, kahit na po tayo ay tumanggap na sa Panginoon, pero narito pa rin po tayo sa daigdig at patuloy po tayong naglalakad sa mundo na naroon po ang mga maling gawa, mga kasalanan. Minsan po, kahit na po tayo ay anak na ng Diyos, minsan hindi natin maiwasan na tayo ay magkaroon ng mga kasalanan, maliliit na kasalanan. Halimbawa, yung makapagsinungaling ka. Amen. Hallelujah. Halimbawa ay makapag-isip ka ng masama sa iyong kapwa. Amen. At naroon po na nasasaktan natin ang damdamin ng ating Panginoon kapag nakakagawa po tayo ng kasalanan. Dahil ang Diyos po ay mahabagin, ang Diyos po ay nagmamahal sa mga makasalanan, ngunit namumuhi siya sa kasalanan. Amen po. Mamaya po sasabihin natin yun dahil meron tayong verse na sinulat para doon. At ang ating pong pag-aralan ngayon, halimbawa ni Haring David. Amen. Sa mga awit, 51, 1-3. Sabi po roon sa 1, have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion, blot out the stain of my sins. Sabi sa 2 po, wash me, clean me from my guilt, purify me from my sin. 3, for I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Yan po. Kahit po si Haring David ay nagkasala, kahit na po siya ay tunay na hari at tunay na kinalugdan ng Diyos para maging hari ng Israel, siya po ay nagkasala. Alam natin na siya po ay punong-puno ng pagpupuri sa kanya pong aklat na awit. Punong-puno siya ng pagpupuri sa Diyos. Pero, ang sabi po rito, nung siya po ay nagkasala, alam niyo po ba ang kasalanan niya? Ang kasalanan ni Haring David, sila po ay nangalon niya. Nakagusto po siya sa isang may asawa, at bilang hari ay nakuha po niya yon, kay Batseba. At isa po pong kasalanan niya ay yung asawa po nung babae na pinapatay niya. Pinahin niya sa gera na malapit para mabaril. Kasi nga po ay, siya po ay
Nagbunga po ang kasalanan nila ni Bathsheba. Mabubuko sila, kaya ginawa po niya yun. Kaya po si Haring David, bilang siya po ay mananampalataya o anak ng Diyos, naniniwala sa buhay na Diyos, si Yahweh, siya po ay ayaw patahimikin ng kanyang kasalanan. Sabi po niya roon sa Tagalog, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko ay iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Ganyan po pala ang mga anak ng Diyos kapag siya nakagawa ng kasalanan, hindi siya mapakali, hindi siya matahimik, wala siyang kapayapaan. Binabagabag siya palagi ng ginawa niyang kasalanan. Kaya ang ginawa niya, umamin siya sa Diyos. Amen. Kaya po tayo, kapag po tayo ay nagkasala, humilang po tayo ng tawad sa Panginoon. Kilalanin natin ang kasalanan natin. Magpakumbaba po tayo sa kanyang harapan. At ano po ang sabi ng 1 John 1:9? Kung ipahahayag mo ang iyong kasalanan, ako ay matuwid at tapat, nalilinisin ka sa lahat ng iyong karunihan. Amen. Kaya nga po, huwag tayo po magkatubili kung may nakagawa po tayo ng kasalanan sa Diyos o kaya sa ating kapwa. Humingi po tayo ng tawad, magpakumbaba po tayo. Amen. At ang Diyos po ay nakahandang magpatawad sa atin. At ano po ang magagawa ng pagpapatawad o paghingi ng tawad sa Panginoon? Alam mo po, may mga benepisyo ang pagsisisi sa ating kasalanan. Hallelujah. Tingnan po natin, may sinulat po akong benepisyo sa paghingi natin ng tawad sa Panginoon at sa ating pagtalikod sa kasalanan, pagbabalik loob sa Panginoon. Number 1 nga po ay yung kapatawaran ay isa sa atin. Kapatawaran. Forgiveness. At nakita po natin na si Haring David ay pinatawad ng Panginoon. Nung nga po siya ay kinumpronta ni Propeta Nathan, sabi, patatawarin ka ng Diyos, di ka maano. Kaya lang, ang kasamaan ay hindi mawawala sa iyong sambayan. Yun po yung bunga ng kasalanan. Consequence. Kaya po may bunga ang kasalanan, pero patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kapatawaran po ang tunay na unang benepisyo. Pangalawa po, sabi po roon sa Isaiah 51:1 and 2, alam niyo po ba, sabi po nung iba na nananalangin ka nga, pero nasisigurado mo ba na naririnig ka ng Panginoon sa iyong mga dalangin? Tayo po, naranasan po natin na nanalangin tayo. Ina-answered naman ng Lord ang prayer natin. Minsan naman, nagtatagal lang. Pero ang sabi rito, ang mga dahilan kung bakit tayo ay tunay na hindi marinig ng Diyos, sabi roon, 59:1, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka't hindi siya bingi, at daing mo ay diringgin niya. Sabi po sa verse 2, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan sa kasalanan at paglalayo mo. Biro niyo po, lumalayo ang Diyos sa mga tao na may kasalanan. At sabi nga po ni Haring David sa mga awit 66:18, if I regards iniquity, the Lord will not hear me. Kung ako ay nanatili sa kasalanan, hindi ako diringgin ng aking Panginoon, ng ating Panginoon. So, wag po tayong manatili, wag po nating itago yung ating kasalanan. Kung gusto po natin tayo ay laging naririnig ng Diyos, kung gusto po natin na ang Diyos ay laging nakatunghay sa atin, at upang dinggin ang ating daing, ang ating mga panalangin. Hallelujah. Sabi po nung binasa natin sa Gawa 3:19 sa 20, then times of refreshment will come from the presence of the Lord. Una po yung forgiveness of sins. Pangalawa po yung binasa ko sa 59:2 na answered prayer.
At pagkatapos po ay yung times of refreshment will come. Time of refresh. Amen. Refresh. So, ano po ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 11:28? Kanta po yun eh. Yung, come unto me, all that who are Or heavily heavy laden, laden. I will give you rest. Lumapit kayo sa aking mga napapagala at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Minsan po yung mga makasalanan, napapagod na sa paggawa ng kasalanan. Hallelujah. At ang gusto po nila, magbago na ng buhay. Kaya lang di nila kilala ang Panginoon. Alam niyo po ba na na-born again ako dahil sa kanta? Ang kanta po ay yung sabi, separate me from this world, Lord. I have done so much wrong. I don't want anymore. Ganyan po ang lyrics. Kinakanta po nung kapatid ko, yung nauna sa akin na born again. Sabi ko, nung panahon ng charismatic, 1984, sabi ko, isama mo nga ako sa ina-attenan mo. Napapagal na pala po ako sa paggawa ng kasalanan. Hallelujah. Ihiwalay mo na ako doon sa mundo ng kasalanan. Hallelujah. Sumama po ako sa kanya. Hindi po niya ako in-invite. Sumama po ako sa kanya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At ako po ay nagkaroon ng kapahingahan. Hallelujah. Alam niyo po ay, noon po meron din ako sakit. Yung ano ni Sister Nenny kanina, masakit yung kanyang dibdib. Hindi ko po alam, bata pala ako, masakit na yung dibdib ko. Sumasama naman po ako sa mga napapagamot na tiyahin ko. Sabi naman po nung nag-ano naman, wala raw akong sakit. Pero sumasakit po yung dibdib ko. So pumunta po ako doon sa fellowship noon sa Santa Mesa at doon po ay tinanggap ko ang Panginoon. Hallelujah. At ako po ay nabaptize ng Holy Spirit. Kalawang araw nabaptize ako ng Holy Spirit. Hallelujah. At alam niyo po ba, noon po hindi pa ako nakakabasa ng Biblia, nakatanggap ako sa isip ko. Sabi ng boses. Ang sabi niya ay, limita ko na yata sabi ng Panginoon. Doon sa John 15:7, ask anything in my name and I will give it to you. Sabi ko doon sa nagsama sa akin, ano ba yun? Sabi niya yung eka, kung ikaw eka ay mananatili sa kanya, sinabi naman niya kasi matagal na siya, mananatili ka sa kanya, ano man daw ang hilingin mo, ay ipagkakaloob sa iyo. So hanggang ngayon po, inahawakan ko po yun. Yung verse na yun. Hallelujah. Hindi ko alam na pag pala binaptize ka ng Holy Spirit, meron agad na ipaalam sa iyo na salita ng Diyos. Sabi ko nga, nasa Bible ba yun? Sabi niya, ka sa John 15:7. Purihin ang Panginoon. Kanya po natin ang Panginoon. Nakapakapangyari ng Panginoon. Mag-ano ko. Hallelujah. Praise God. Ano po, times of refreshment ay dadating. Ang kapahingahan. Biro nyo kung kayo po ay nagsinungaling minsan o maraming beses nyo ginagawa. Eh, hindi ba balisa kayo? Baka mamaya mabuko na nagsisinungaling kayo. Di ba? Balisa kayo. Kaya po, kailangan po isuko natin sa Panginoon yun. Hallelujah, yung pagsisinungaling. Eh, minsan nga po, wag po akong minsan nga po sabihin natin, ganong oras tayo magkikita. Pero hindi ka darating sa ganong oras. Hallelujah. O ganong oras tayo magsisimula. Hindi tayo magsisimula rin sa ganong oras. Sabi ko, naisip ko kanina, Panginoon, bigyan mo po kami ng breakthrough sa time. Amen. Bigyan mo po kami ng breakthrough sa time namin. Purihin ng Panginoon. So, sabi ng Isaiah 26:3, thou will keep in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. So, bibigyan po ng lubos na kapayapaan. Tama ba? 26:3. Ang mga tao na tunay na nakatuon sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya. Amen. So, isuko natin yung ating mga kahinaan, yung ating mga kasalanan sa Panginoon. At bibigyan tayo ng kapahingahan at kapayapaan ng Diyos. Isusugo niya si Jesus, ipadadala si Jesus sa buhay mo.
Hindi po ba minsan kaya hindi tayo makagawa sa buhay natin? Ano kulang? Kulang si Jesus. Kulang ang kapangyarihan na nasa atin. Kulang ang kapangyarihan na nasa atin. Hallelujah. Halimbawa nga, kung nagtanim ka ng galit sa iba, hindi mo pinatawad hindi ka hindi ka ma-release Hallelujah. Hindi ka makagawa ng mabuti sa halip. Ang gagawin mo, puro masasama, pagganti, So, hallelujah. Tayo nga ay tunay na hallelujah, magpatawad. Mabaptize daw tayo ng Holy Spirit, sabi ni Peter. Ito rin po si Peter, nagkasala sa Diyos. At nainam siya rin po ay humingi ng tawad. Dahil noong pong ang Panginoong Jesus ay humirang ng alagad, si Peter po ay isa sa hinirang niya. At nung ang Panginoong Jesus po ay dinakip, pinagkanulo niya na sabi niya, hindi ako kasama niya, hindi kami kasama niya, hindi kami katropa. Sabi nga sa panahon, hindi kami katropa niya. Pero siya ay alagad. Naisip niya, sabi ng Panginoon, pag tumila ako manok, 3 beses mo kay kakaila. Pinailangan niya. Pagkatapos na tumila ako manok, pinagkailangan niya ang ating Panginoon. At siya po ay nagsisi. Sabi niya nung siya ay bumalik sa pangingisda, sabi niya nung tinulungan pa siya ng Panginoong Jesus na dito dito kayo maghulog ng lambat at doon nakahuli sila ng marami. Ano sabi ni Peter? Dahil sa kagandahan ang sabi ni Peter, Panginoon, lumayo kayo sa akin, ako isang makasalanan. Amen. Ang church po, hindi po ng mga mabanal yun. Ito po ay lugar ng mga makasalanan na nagpapalinis sa Panginoon. Amen. Lugar po ng makasalanan. Lugar po ng mga taong kapos sa paggawa ng kabutihan para humingi ng gabay sa Diyos para makagawa sila ng kabutihan. Amen. Purihin po ang Diyos. So, si Peter po, salamat po na siya ay nagsisi sa kasalanan niya. Sabi nga po ay doon Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gifts of the Holy Spirit. Amen. So, ang Panginoong Jesus po ay tunay na isusugo sa atin. Ang sabi nga po ng Biblia sa Exodus 3:12, nung pinahahayo po si Moises, sabi niya, hindi ako makakahayo, ako ay tunay na hindi makakapagsalita. Tutal ako. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita. I will be with you. Hindi kita pababayaan, sabi nga ni Lord. God answered, I will be with you. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Hindi raw po tayo pababayaan ng Panginoon kung isinusugo tayo. Dahil ang banal na Espiritu daw po ang magbibigay sa atin ng mga sasalitain. Amen. Kung pinahahayo ka ng Panginoon, kung pinapray ka sa may sakit, mag-pray ka sa may sakit, kung pinabubuhay ka ng patay, bubuhay ka ng patay. Hallelujah. Pray ka sa Holy Spirit kung sino nangangailangan. Hallelujah. At ikaw ay isusugo niya at sasamahan ka niya. At sabi ng Isaiah 41:10, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Hallelujah. Ako ang inyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ang gandang pangako ng Diyos. Ako ang iyong Diyos, hindi kita pababayaan. Huwag kang matakot kanino man. Mga kapatid, huwag kayong matakot kanino man. Kahit sa mga salita ng tumataas ang mga bilihin. Kahit na may bagyo na malakas, huwag kayong matakot dahil ang Diyos ay kasama natin. Kapag tayo dadaan sa tubig, sasamahan tayo ng Panginoon. Hindi tayo malulunod. Kung tayo dadaan sa apoy, hindi tayo masusunog. Amen! Dahil kasama natin ang Diyos! Amen! Hallelujah! Kaya tayo, purihin ng Diyos. Hindi tayo matatakot kanino man. Hindi tayo mangangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Naalala ko po yung
kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, na sila po ay tunay na naakusahan dahil hindi sila sumamba sa rebulto na pinagawa ni Nebuchadnezzar. Hallelujah. Hindi po sila yumuko at sabi nila, hindi kami yuyuko. Hallelujah. Sa loob nila, sa Diyos lang sila yuyuko. At hindi man kami ligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami luluhod sa rebultong yan. At dahil po roon ay naggalit yung hari at pinainit yung pugon ng 7 beses ang init. At ipinadala sa kanyang mga tauhan, mga sundalo. Ang ginawa po, tatapon na sila sa sa balon, sa pugon na 7 times ang init. Pero ang nangyari po Sinamahan sila ni Lord. hallelujah, yung pong naghagis, una pa sila po na nasunog. At yung si Nebuchadnezzar po ay sumilip. Andoon po yung tatlo, walang usok. Ang nakita yung tatlo, naging 4. At sabi niya, hallelujah, ang isa ay mukhang Diyos. Hallelujah, nandun ang Diyos na inililigtas sila. Amen! Amen po ba? Nasunog, naroon ang Diyos. Dumarating man po ang bagyo. Dumating man ang baha, ang lindol. Ang Diyos ay naroon pa rin sa atin. Dumarating man ang pagsunog. Hallelujah. Ang mga malalakas na apoy. Ang Diyos, itatawid pa rin tayo doon. Amen! Puri ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, nasa atin ang Panginoon. Ako isa sa inyo. Huwag kang matakot. Hallelujah. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba. Kanino man palalakasin kita at tutulungan at iingatan at ililigtas. Yun sa COVID po na yun, naalala ko. Alam niyo po, nung nagka-COVID po yung kapatid ko, sisiw lang yung 300,000 eh. 2 million. 2 million po. Wala kaming pera. Hallelujah. Siya po ay nagpa-combine. 60,000 yung aking kapatid doktora. Pambayad lang sa ospital. Yung pabili ng gamot. Hallelujah. Kaya po kung sino-sino nilapitan ng kapatid ko. Salamat. Meron po kami mga kamag-anak at mga kaibigan na nagbigay ng tulong. Hallelujah. Sa madaling salita po ay nagamot po yung kapatid ko. At alam niyo po ba, hindi po agad-agad nangyari nagamot. Dahil yung kapatid ko po ay tunay na, hallelujah, sabihin na natin na hindi na humihinga. Hallelujah. Tinubuhan po siya, hindi na humihinga. Pero kami pong dalawa ng kapatid kong panganay, pinakitaan ng Diyos, nabubuhayin niya. Yung kapatid ko, hallelujah. Bagamat po nakikita namin po sa video na talagang hirap na hirap. Alam niyo po, ako po ay nalulungod. Ako po humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi ko po, Lord, patawarin mo po ako. Tulungan mo po ako sa kawalan ko ng pananampalataya. Dahil nakita ko po na iniingatan niya ang Panginoon. Dahil nung nasa ospital po yung kapatid ko na yon, talagang nasa ospital lang nakakumpay, nakaano pa yung yung equipment na protection. PPE ba yun? PPE. Nakaganon siya, nakita ko sa talaga pong iningatan siya ng Panginoon. At alam niyo po ba, wala nang hininga, ni-revive. Nagkaroon po ulit ng buhay. Purihin ng Panginoon. Hallelujah, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Alam niyo po, miski kami po, tinamaan po kami noon. Tinamaan po ako ng ubo. Alam niyo po, nung inubo ko, hallelujah, nung inubo po ako ay hindi po ako nakaalis ng bahay. Noon naman po yung namatay isang kapatid ko. Napakasakit po pala namatay kapatid mo, hindi mo mapuntahan. Dahil inuubo ko, ayaw akong lumabas, baka may bahawa. Noon po na inubo ko, hindi po ako nagugutom, hindi ako makalasa ng pagkain. Lahat ng kinakain ko, puro pongkan. Kumakain po ako ng konti pagkain. At alam niyo po, ang nangyari, nawawala na yung pang-amoy ko. Pagkaunti na lang. Hallelujah. Kaya po pala kami lahat kami roon na iniiwasan. May tindahan po kami lang pupunta sa tindahan namin. Pag may lumalapit, sinasabihan, may COVID dyan. Hallelujah. Ganyan po kami iningatan ng Panginoon.
Pero sa kabila po noon, nagsumika pa rin po kami pumunta ng church. Nagpumilit pa rin po kami pumunta ng church ni Pastor Amante. At salamat po si Pastor Amante. Lahat ng kanya po sintomas talagang dapat positive. Pero nung pong sinab test, negative. Amen. Hallelujah. Lahat po yun, nagtatae, nilalagnat. Lahat po ng niya, na nawala ng panlasa, wala ng pangamoy, pero nung isinab test po, Negative. negative. Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tutulungan kita, iingatan at ililigtas. Andyan po ang presensya ng Panginoon sa atin. Nandyan po ang Panginoon. Sabi po ng awit 16:10, sapagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas ng buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y nadarama ang lubos na kagalakan. Ituturo mo ang landas ng buhay. Kaya nga po buhay ang pinagkakalob sa atin ng Diyos. At hantungan sa piling mo'y madarama ay lubos na kagalakan. Ang tulong mo ay magdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen. So kapag po ba nandadama natin ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos, hallelujah, ang pagpapatawad ng Diyos, lahat-lahat po na yun, ang paggabay, ang pagtuturo, ang pagpapalakas ng banal na Espiritu. Hindi po ba nandyan ang kaligayahan sa atin? Lubos-lubos ang ating kaligayahan. Alam niyo po, yung speaking tongues, sino po nag-speaking tongues dito? Amen. Alam niyo po, yung speaking tongues na yun, parang magic eh. Nung ako masikap nag-preach nung araw pag di ako makabangon, tongues ako ng tongues, alam mo, mamaya-maya, kakabangon na ako. Alam niyo po ba na kami may nabuhay na napatay na, wala ng pulso, nasa van? Speaking tongues lang po ginawa namin ni Pastor Amante. Siguro may kalahating oras. Galing po kami sa Lubao, Pampanga sa isang graduation. May handaan po. Ako po nag-share ng gospel doon. Tapos po kasama namin si Nanay Remy. Nandun po sa talaga pong inatake. Nalaglag pa nga yung piso eh. Andun po nung katabi po niya yung ina ni Sister Justin, si Sister Tess. Talaga pong ginawa namin. Hindi kami nag-pray na kung ano pa man. Pray ng tongues. At alam niyo po, nung sumapit kami sa district, kasi nasa Pulilan kami nung nasa Pulilan exit kami nung nagsimula kami. Nung nandun na kami, bigla po silang tauhan. Dinala na sa stretcher dun sa Tapos kasi sinuri, yung pala mataas, inaatake sa blood sugar. Mataas ang blood sugar. At alam niyo po, yung si Nanay Remy, 6 na taon po pa yung nabuhay. 6 na taon pang nabuhay. Kaya purihin po ang Panginoon. Sabi nga ni Brother Emil, Remy, hindi pa eka si Remy, hindi pa eka na naantay yung pagbalik ng Panginoon. Purihin ang Diyos, hallelujah. Alam niyo si Brother Emil po yun na hindi na po makarinig yun, tsaka hindi na makalakad, pero maligaya pa rin sa Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay nila. Lagi ko pong naaalala. Purihin ng Diyos. At dito po sa nasa atin po ang Panginoong Jesus. Dito po sa Acts 10:38. Sabi po roon, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil. For God was with him. Amen. So kung nasa atin po ang Diyos, kagaya po ng ating Panginoong Jesus, inanoint din po tayo. At kailangan daw po natin gawin yung ginawa ng ating Panginoon. Jesus went around doing good. Siya po ay tunay na pumunta po kung saan-saan. Sabi ron, ang sinabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret, pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang ng Diyos. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling ng lahat ng pinahihirapan ng diablo. Nagwe-went around daw po
Huwag po tayong titigil, maghanap po tayo ng magagawa ng mabuti. Maghanap po tayo ng nahihirapan. Maghanap po tayo ng mga may sakit. Naalala ko po nung araw, 1990s. Ako po hindi pa pastor. Dumadalaw lang po ako kasi meron po kaming store doon, butik sa Merville. Dumadalaw lang po ako doon. Hallelujah, dinadalaw ko sa isang araw. Nagkataon nung araw na yung gabi na yun, natulog ako doon. Alam niyo po na may inatake, kapitbahay nila na mananahe, mga stall, dental clinic, tapos stall, mananahe. Alam niyo po ba na inatake po yon na noong pong umaga na yon, ginigising siya ng kaibigan niya, hindi siya magising. Ang ginawa po nung ate ko, umaga na lang din, nagpe-pray po ako noon. Sabi, basahan mo nga ng Bible yun na hindi raw magising, kaya basahan mo ng Bible para magising. Pero ang ginawa ko po, pinag-pray ko po. At nung nagpe-pray po ako, ang sabi niya, ang sabi ng Holy Spirit, basahin niyo lahat ng bahagi ng katawan. Hindi, yung kaibigan niya tsaka ako, minasahin namin. Yung minasahin namin ng katawan niya, ng babae, alam niyo po, nagising. Iba naghihilik na po. Yung mga naghihilik, tuloy-tuloy na. Pero binigyan ako ng karunungan ng Diyos na masahihin ang buong katawan niya at siya po'y nagising. At yung pala pong babaeng yun ay mayroong istorya na eclampsia. Tumataas ang niya, blood pressure. So, ganoon po ang Panginoon. Nakauwi pa po ng Zamboanga yung babae na yun. Kaya, purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya nga po, huwag tayong matakot tumayo dahil nandyan ang banal na Espiritu na nasa atin. Sabi nga po sa John 14:12, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Lalo na ang Panginoong Isus nasa langit na. Hindi lang tayo mananalangin, siya rin. Hallelujah. Kaya higit pa daw sa ginagawa ng Panginoong Yesus ay magagawa natin. Kaya huwag tayo mag-abot atubili na gumawa. Huwag tayo mag-hesitate na gumawa ng mga kabutihan kagaya ng ating Panginoon. Di ba tayo ng mga born again? Kahit na tayo ay gawa ng masama ng iba, hindi tayo gumaganti. Hallelujah. Nagpapakumbaba lang tayo, hindi tayo gumaganti. Kahit na nga sa magkakapatiran, kahit na medyo parang naiinis ka na sa hindi mo pa rin maipakita na naiinis ka. Pakikita mo pa rin pag-ibig. Hallelujah. Kaya, bakit hindi natin gawin yun sa mga tao na nangangailangan? Nangangailangan ng kabutihan. At sa akin pong conclusion, sabi rito sa Acts 13:22-23, si David, nang siya'y alisin ng Diyos, si Saul po'y sinasabi, inihalili si David upang maghari at sa kanila at ganito ang patutuon ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko si David na anak ni Jose, na di Jesse, ang lalaking nakakalugod sa akin. Yan. Si David daw po ay isang lalaking nakakalugod sa Diyos. Bakit po? Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng mga pinag-uutos ko. Yan. At sabi po ng 23, mula sa angkan ng lalaking ito ni David, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. So, nagmula po sa libing ni David, si Jesus pinagkaloob sa atin upang tayo ay ligtas sa ating kasalanan at sa buhay natin na mayroong kahirapan. Hallelujah. Mayroong kagaligan. Hallelujah. Mayroong pagdurusa. Kaya ngayon, tayo na ay binangon ng Diyos. Hindi lamang pinatawad, kundi, hallelujah, pinagalak pa. Palagi. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kaya po, purihin ng Diyos sa buhay ni Haring David at sa ating Panginoong Jesus. Siya po ang ating tularan. Hallelujah. Tayo po ay, nasa atin po si Jesus at tayo po ay kinasisahan ng banal na Espiritu. Kaya po, humayo po tayo at gumawa ng kabutihan at lahat ng pinahirapan ng diablo dahil tayo po ay inanoint ng ating Panginoon Diyos. Amen! Purihin po ang Diyos sa hapon ito. Magandang hapon po, magandang gabi po sa inyo lahat.
Amen. Binabalik ko na po ay, bibigay ko na po ang mikropono sa ating birthday celebrant bukas. Yay! Enjoy! Kakantahan ba natin siya ng happy birthday? No? Hallelujah. Free and Diyos. Good morning lahat at naniwala po tayo na talagang marami pang magagawa sa ating Diyos. Wala imposible sa lahat ng ating mga kaligaya, kung ano ng ating mga kaligaya. Thank you for that wonderful word of God na ating narinig mula sa ating birthday celebrant this month of March. Yan. So with that, tayo po sa paalam at tayo magkita-kita sa Monday. So pray muna po tayo. Father God, salamat po sa umaga nito. Salamat po sa salita ng Diyos na aming narinig. Nawa maging kalakasan, maging gabay namin sa maghapon as we enter to another weekend. Lord, pagpalaan mo po ang aming mga gawain, and hopefully, Lord, by the grace of God, magkita-kita kami muli on Monday, 7 a.m. dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. So, sa liwanag po niyan, tayo pamansamantala magpaalam at tayo magkita-kita nga muli. Hingal ako. On Monday, 7 a.m. dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. God bless, God bless. Shalom, shalom. Yan, may mga announcement po tayo. Sa Sunday po ang ating launching ng ating prayer for the Simbahay Season 3 prayer for 3. So we pray na all of us will participate, na pag-iisip tayo ng mga kaibigan, pamilya na nais nating ipagpanalangin and ma-reach out this summer para po na maging simbahay natin. Kaya meron din po tayo encounter, up close and personal encounter with God on April 2 and 3 sa mga leaders at sa mga first-timers o mga members o mga simbahay attendees. Kaya let's do this. Magsama-sama tayo. Let's push everyone to get involved in this events na ang purpose ay lalo tayong magamitin ng Panginoon para itaas ang pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya God bless, God bless. Shalom, shalom. Para sa iyo, every gift is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every giving is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is
the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every blessing is a blessing.